have 100% laser light focus dun mismo sa career na gusto mo para mas maging mabilis makuha mo yung mga gusto mo sa buhay mo. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang yan. Huwag mong isipin ang iisipin ng tao kasi unang-una, hindi ka niyan iniisip kasi busy din yan kaiisip sa sarili nila. Kung marami kang oras makinig, mag-train, magpamotivate sa iba't ibang tao, sana marami ka rin pong oras na gawin mo yung dapat mong gawin. Kasi useless po lahat ng ginagawa mo kung wala ka naman actions na ginagawa para makuha mo yung mga gusto mo. Hi classmate! Grabe, pangalawang epic na to. Kasi nakakagrabe kaming burnout. Di ba? Anyway, simulan po natin to. Gusto ko lang po magpasalamat kay Ate Rosa. Siya po nagbigay sa akin itong napakagandang jacket na galing pang Canada. Si Ate Rosa po, siya po yung nanalo sa manifest po namin last year. Nanalo ng grand prize, nanalo ng sasakyan. Okay? Well, anyway, classmate, pag-uusapan natin ngayon is 8 life revelation. Di ba? Yun ang pag-usapan natin. Na pinakamagandang mga realization at learning ko for this sa buong buhay ko. Kaya simulan natin. Number 1, don't ever listen or take advice sa mga tao na hindi mo gusto yung sitwasyon nila. Diba? Ibig sabihin, napakasimple lang, makinig ka sa mga tao na gusto mo yung buhay na meron sila sa ngayon. Don't ever listen sa mga tao na hindi mo gusto yung kinalalagyan nila. Kasi always remember this, classmate. Lagi ko itong sinasabi, ang mundo natin napakaraming tinatawag na layer by layer ng mga reality ng life. Ibig sabihin, iba-ibang interpretation natin lang lahat ng nangyayari dito. Ibang interpretation ng mayaman, ibang interpretation ng mahihirap, iba naman ang interpretation ng mga mid lang na tao. Parang ito, para mas maintindihan mo, classmate, na yung mga tao na nakikinig ng FM station, hindi na rin napapakinggan yung nasa AM station. Yung mga tao naman nasa AM station, hindi rin nila napapakinggan yung nasa FM station. In short, yung reality ng bawat isa, totoo yun para sa kanila. Di ba? Parang gano'n. May iba na sinasabing mahirap yumaman, pero may mga iba naman tao na parang andali lang sa kanilang yumaman. Eh kung papakinggan mo sila pareho, sino sa kanila nagsasabi ng totoo? Kaya you need to be very careful kung sino ang papakinggan nyo. Basta pinakasimpleng formula, ulitin ko lang, classmate, makinig ka. Bago ka makinig, tingnan mo muna yung buhay ng tao, tanungin mo sarili mo, gusto ko ba yung buhay nito? Then if yes, go on, makinig ka at sundin mo lahat ng advices niya. Number 2, distraction is the greatest killer ng success. Ano ba itong mga distraction na to? Ang term ko dito lagi, classmate, is yung tinatawag kong start and stops. Ano yung start and stop? Example, may nakita ka ng career na gusto mo. Habang ginagawa mo, titigil ka. Tigil mo na ako kasi may birthday, tigil mo na kasi nagkaroon ako ng love life, tigil mo na kasi nagkaroon ako ng mga labas sa friends ko. Then, isa kaya siyan sa nagpapatigil ng momentum mo, nagpapabagal masyado. Kaya nga, even ako ngayon, medyo challenging po sa akin, classmate, kasi honestly, nung pandemic days, konti lang kasi masyado ginagawa ko since purely talaga online. And nagkaroon ako ng mga iba't ibang affiliation nung before the pandemic. And ngayon, medyo talaga struggling ako sa pagja-juggling. Oh. Try to imagine this, classmate, ha? Kahit papano, medyo okay naman ang kinikita ko. Pero challenging para sa akin kasi ang dami mong kailangan pakisamahan. Kaya as much as possible, as early as now, if you are just starting sa karir mo, much better, mas fewer na distraction, mas better. Diba? Kumbaga, kung kaya mong wag mag-celebrate mga occasions, kung di naman importante, i-minimize mo lang yung friends mo sa konti para at least mas konti din yung bibigyan mo ng time mo. Kaya napaka-importante yung classmate na if you really want to become successful in life, you need to have 100% laser light focus dun mismo sa career na gusto mo para mas maging mabilis makuha mo yung mga gusto mo sa buhay mo. Number 3, ito medyo napaka-controversial nito at lagi itong nagte-trending ngayon sa online, diskarte o diploma, di ba? Ang sagot dyan, depende kung ano gusto mo sa buhay mo. Kaya nga nung ako tinanong, diskarte o diploma, sagot ko napakasimple, diskarte. Kasi for me, unang-una personal experience ko yon na yes, college graduate ako, pero hindi ko naman ginamit talaga literal yung transcript and diploma ko. Hindi ko siya kinuha sa school kasi wala naman po akong plano na maging doktor, maging engineer. Yes, computer engineer tinapos ko, pero gusto ko talaga mag-business. And may good news ako sa classmate kasi
kung gusto mo lang naman talagang yumaman, kasi honestly, sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan ng diploma para ka yumaman kasi wala naman requirement for you to become an entrepreneur eh. Ang kailangan mo lang naman is malakas loob mo, malaki pangarap mo. But kung gusto mo maging doktor, maging engineer, maging architect, maging accountant, kailangan mo ng diploma. Kaya nga di ba yung sinabi ko dun sa number 1, maraming reality sa bawat reality dito nangyayari sa mundong to. And for me, yun ang reality ko kasi sa totoo lang, classmate, just by almost siguro mga 3 months. 3 months na mag-aral about entrepreneurship, makinig ka na makinig sa YouTube, maghanap ka ng mga taon, entrepreneur, sundan mo sila ng sundan, magugulat ka. In a very short span of time, pwede ka nang kumita ng pera. Kaya yun ang sagot ko na kung gusto mo lang naman maging mayaman, gusto mo lang naman maging entrepreneur, pwede ka na mag-shortcut, classmate, na hindi mo naman kailangan ng sobrang talino. Yung basic na kailangan matutunan, it's enough na yon. Basta ang akin, kahit ano pa ang senaryo mo ngayon, kahit anong sitwasyon mo, pwede ka maging entrepreneur habang estudyante ka, pwede ka maging entrepreneur habang nagtatrabaho ka, at lalo na pwede ka rin maging entrepreneur kahit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo kasi sa ganyan na bagay, walang pinipili, basta madiskarte ka, basta importante buo loob mo, at ang pinaka-importante masipag ka, may possible na pwede ka dyan umasenso. Number 4, no one cares about you. Para mas ma-realize po natin, classmate, sa mundo natin may tinatawag na main character syndrome. Ang main character syndrome, ito yung tingin mo na lahat ng tao nakatingin sa'yo. Di ba parang, lagi ko itong na-example, kumain ka, nadumihan ng ketchup yung damit mo, medyo uncomfortable ka na nun kasi feeling mo habang naglalakad ka, yung lahat ng tao nakatingin dun sa natapon na ketchup sa'yo. But honestly, kung ganun mo isipin ang sarili mo, lahat ng tao ganun din. Lahat tayo iniisip natin, tayo ang main character dito sa mundong to. Kaya in short, kung lahat tayo ganun ang iniisip natin, honestly, wala tayong pakialam talaga masyado sa isa't isa. Kaya para sa akin, ang advice ko sa'yo, kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang yan. Huwag mong isipin ang iisipin ng tao kasi unang-una, hindi ka niyan iniisip kasi busy din yan kaiisip sa sarili nila. Huwag kang mahiya, basta kung anong gusto mo, gawin mo kasi ikaw ang totoong main character sa sarili mong kwento. Number 5, if you find someone smarter and more successful than you, listen. Kasi ako, pinagdadaanan ko yan. May mga iba kong downlines na titigas ng ulo. Ako pa naman, classmate, minsan, pag may kausap ako, gigil na gigil akong kasakpin kasi syempre, medyo mas malawak yung pag-iintindi ko. Kaya minsan nakikita ko pag ang downlines ko, medyo hindi maganda yung nangyari or hindi maganda yung pupuntahan, kinakausap ko. Ang problema minsan, nagkukwento pa lang ako, nag-open up ako, kina-close na ako agad. Ibig sabihin, pare sa akin, dapat ganito ka. Sagot sa akin, hindi naman ako ganyan apply kasi ganito ako. No, ito yung point ko, classmate. Mag-networker man kayo or hindi, pag may mga tao kayong successful, lalo na kung bihira nyo lang naman kausap, bihira nyo lang naman makasama, makinig na lang po kayo. Kasi isa lang po sure ko, pag makikinig ka, pwedeng may matutunan ka, na pwedeng ikakabago yan ang buhay mo. Pag magsasalita ka na magsasalita, oo. Na pagtanggol mo yung ego mo, oo. Na-explain mo yung side mo. Ang tanong, may nagbago ba sa'yo? May natutunan ka ba? Kaya yun ang advice ko sa classmate. Listen. Pag may mga taong more na mas magaling sa'yo, makinig ka na lang, humingi ka ng advice, then pag mag-isa ka na lang, try to evaluate yung advice niya kung tama o hindi, kung maganda o hindi, ano yung pwede mong i-adapt, ano yung hindi. Then, yun na gawin mo. Kaya again, listen. Number 6, you don't need sobrang daming self-help books. At honestly, classmate, hindi mo nga rin naman talaga kailangan makinig ng mga katulad to, even sa vlogs ko, manood ka araw-araw. Hindi, ang pinaka-importante lang naman talaga is actions and discipline. Sabi nga ni Mike Tyson, ang discipline daw, classmate, hindi yun. You're doing something na ayaw mong gawin, pero habang ginagawa mo, parang gustong-gustong mong gawin. Yun ang discipline. Diba? Bottom line, katulad sa akin, ramdam nyo naman siguro boses ko, medyo hindi pa maganda pakaramdam ko, but I need to do my job. Nakailang, parang sabi ko nga, pwedeng isipin ko sign na yun kasi kanina pag salita ka pa lang, nag-burn out. Tapos after magkakuryente, magsasalita naman ako, nag-burn out. O di ba parang sabi ko, wow, sign na talaga itong ata na huwag muna ako mag-vlog. Pero I choose, sabi ko, i-on nyo na yung generator para sigurado na tayong tuloy-tuloy. Then, it's always a matter of our choice. Yung magiging interpretation natin lahat ng nangyayari sa atin, it's just up to us eh. Di ba sa akin, burn out, nag-stop,
Brown out ulit, nag-stop. Sabi ko, para hindi na mag-brown out, i-on ang generator. Mamaya na muna i-off kung magkaroon mo ng kuryente. Mamaya na muna yan. Tapusin mo na tong vlog ko kasi kailangan kong tapusin yung video yung gagawin ko. Di ba? Kaya tawag yan klaseng disiplina. Kasi honestly, maging careful kayo, classmate, na paano ko ba to sasabihin in a sobrang nicer way. Kasi may mga iba na baka ma-hook po kayo na akala nyo kailangan nyo umattend ng napakaraming training para magbago buhay mo. Iisa lang po, punot dulo ng lahat ng training na a-attendan mo, lahat ng video na papanoorin mo, lahat ng libro na babasahin mo, lahat ng audiobook na papakinggan mo, iisa punot dulo niyan. Kailangan mong magsipag. Yun lang pinaka-punot dulo niyan. Kasi kung sasabihin nyo, may natututunan ako, classmates, sa pagsisipag mo, marami kang dapa na may experience. Dun sa dapa na yun, marami ka dun matututunan. Kaya in short, para sa akin, kung marami kang oras makinig, mag-train, magpamotivate sa iba't ibang tao, sana marami ka rin pong oras na gawin mo yung dapat mong gawin. Kasi useless po lahat ng ginagawa mo kung wala ka naman actions na ginagawa para makuha mo yung mga gusto mo. Number 7, don't take anything personally. Kasi makakatulong to sa mental state mo, makakapag-save po to ng sobra. Kasi parang, nasabi ko to na maraming nag-react. Naalala ko yung nabanggit ko sa isang vlog na nalugi ako ng 15M. Tapos sabi ko, wala na, lugi na eh. Parang move on na lang eh. May mga ibang nag-react na, posible yan. May mas malapit mo mag-react. Hindi mo naman hinabol kasi hindi ka nagbabayad ng tax kasi matitrace yung hidden wealth mo, blah blah. Sabi ko, grabe, lulupit ng definition ng tao. May isang ako ni-reply, hindi ako makapigpigil kasi grabe yung in-explain niya. Sabi ko, sige, habulin mo sa Amerika. Diba parang ganito kayong classmate. Yung may atraso sa akin, lumipad na, pumunta na ng ibang bansa. Hindi ko alam kung nagpalit na ng pangalan o nagpalit na ng mukha kasi medyo may kaya din naman sila. Now, kesa i-stressin ko buhay ko, sabi ko, parang ako napakadali ng decision making ko. Kaya ko pa bang habulin? Sabi ko, hindi na lang. Ano bang kaya kong gawin? Magsipag na lang. Para magsipag yung nawala, bawiin na lang. Di ba? Parang ganun din kasimple na. Narinig ko nga to kay Alicia, yung kapatid mismo, Laude. Basta napakabait niya, grabe siya. Sabi niya, pag may mga utang daw sa kanya, hindi na lang daw niya sinisingil. Kasi basta ang alam niya, may darating naman na blessing na mababayaran yung nawala sa kanya. Sabi ko yun, sa kanya, napakamalumanay kasi magsalita nun. Meron na po ba kayong experience na kayo po ay nilamangan ng isang tao o ng kapwa ninyo? Meron. Pero sa tingin ko hindi naman sinasadya or kung sinasadya man, kailangan siguro nila yon. Pagka ganun po, ano yun, pinapalampas nyo na lang? Oo. Ang feeling ko naman yung magbabalik naman sa akin siya eh. Kung naano man ako na agabyado or naano ako ng isang tao, yung susunod ko naman blessing, ang feeling ko may blessing na dadating eh. Kaya pag may umutang sa akin, katunying, hindi ko na anuhin eh, kundi talaga eh. Si Lord na magbabalik nun eh. In other form. Minsan bigyan ka ng malaking project, minsan bigyan ka ng mga property mo na nagkaroon ng magandang appreciation. Sabi ko, grabe, oo nga, no? Kasi totoo naman, classmate eh. I-stressin mo sarili mo. Ako lagi kong ganitong explanation. Nautangan ka, hindi nagbayad. Pag na-stress ka pa araw-araw, luging-lugi ka. Kasi nawalan ka na nga ng pera, may tubo pang stress araw-araw. Kaya para sa akin, don't take anything personally. Lagi ko itong sinasabi, classmate, pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad. Mawawala tayo dito sa mundong to na lahat ng meron sa atin, lahat ng minahal mong ari-arian mo, lahat ng minahal mong tao, mawawala din yan. Kaya enjoy everything. Kung may karelasyon ka na nawala, be thankful na dumaan pa rin naman siya sa'yo. Kung may achievement ka na nawala, be thankful kasi mapapalitan yan. Kaya bottom line, don't take anything personally kasi kaya ganyan lang naman ang nagiging reaction mo kasi yun ang values na binigay sa'yo. Di ba? Para mas madali lang pong maintindihan, parang sa Catholic, hindi pwedeng magkaroon ng iba pang asawa ang isang may asawa. Kasi yun ang values na binigay sa atin ng Catholic na dapat isa lang aasawahin mo. Pero sa Muslim, pwede sila mag-asawa ng more than isa. Pero hindi masama sa kanila yun, hindi pangit ang tingin sa kanila. Kasi yun ang values at yun ang moral na binigay sa kanila. Now, dulo, yun din sa buhay natin, classmate. Don't think anything personally. Enjoy life. Yung mga nawala, it meant talagang mawala kasi meron yung mga kapalit na darating. Kaya, smile. At sa ating pagtatapos, number 8, no one is going to save yourself sa lahat ng problemang meron ka. Kasi lahat po tayo, busy po tayo sa kanya-kanya natin pinagdadaanan, busy tayo sa kanya-kanya natin buhay, kaya huwag mong iasa ang problema mo sa ibang tao.
Problema mo yan, ikaw sumolusyon dyan. Ganun lang kasimple. Kasi by taking responsibility sa life mo, mas nagiging madali at masaya ang buhay. Kasi na-realize ko, pag yung buhay mo binibigay mo sa ibang tao ang may control, nakaka-stress. Di ba? Common cause ng depression, ng anxiety, you don't have any control. Na akala mo wala kang control, but honestly, you really have control sa mga gusto mo sa buhay mo. Kaya para sa aking classmate, be responsible sa lahat ng nangyayari sa'yo. Mag-positive yan, mag-negative yan, okay lang yan kasi ang pinagdadaanan mo, pinagdadaanan naman yan ng lahat ng tao. Walang taong walang may problema, walang taong hindi naloko, walang taong hindi nasaktan. Lahat, kung ano man ang pinagdadaanan mo, lahat yan pinagdaanan din ng lahat ng tao dito sa mundong to. Kaya enjoy life, be a better person than you are yesterday. Yun ang pinaka-importante. And just always smile. Pag nawala, ngiti lang kasi sigurado ko classmate, meron at meron darating na makakapalit dyan. Kaya paano yan? Dito muna tayo. Bye!